Hello guys, ito na yung tutorial kung paano kontrolin ang settings ng ating digital panel cage. So simulan na natin. Una sa lahat, dapat battery operated ang iyong motor para gumana ang high and low switch ng headlight ng ating motor. At dapat hindi naka-on ang engine. Mag-start na tayo, dapat naka-low beam muna. Pagkatapos i-high and low ang switch ng ating headlight 5 times. So simulan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pagtapos ng high and low natin sa switch, steady natin sa low beam. Then, kung gusto mo naman ilipat sa ibang settings, mabilis ang switch sa high and low beam. Parang ganito. Isang switch, mabilis balik sa low beam. Ayan, kung mapapansin nyo, naglilipat na siya. So, mag-stay muna tayo dito sa kilometer. Isa-isayin natin kung paano siya i-settings. Example, papalitan natin ang settings natin kilometer sa mileage. Mag-steady sa high beam, mag-blink yung kilometer per hour. Then kung gusto mo naman i-switch siya mileage, mabilis ang high and low beam. Kung napapansin nyo, nalilipat na siya sa miles per hour, then kilometer per hour. Kung gusto nyo lang mag-stay sa kilometer per hour, mag-stay kayo sa low beam. Next naman tayo, mag-stay tayo sa high beam. Lilipat siya sa speedometer. Kung gusto mong kontrolin ang paglipat sa speedometer, mabilis ang high and low lang. Parang ganito. Kung okay ka na sa iyong number, mag-stay ka lang sa low beam. Kung gusto mo naman ilipat sa kabilang number, mag-stay sa high beam. Parang ganito. Yan, pagtapos nyan, ganon din ang susunod natin. Mabilis ang high and low para lumipat ang number. Pag okay na ang napili mong number, mag-stay ka ulit sa low beam. Then, para malipat sa kabila, mag-stay ka sa high beam. So yan, kung lilipat mo ulit, same lang din ang proseso. Mabilis ang high and low beam. Kung gusto mong mag-stay sa number na iyong napili, mag-stay ka lang sa low beam. Then pag ililipat mo ulit, mag-stay ka sa high beam. Iyan pala ang default setting ng ating speedometer. Pwede nyo naman siya i-explore, basta alam nyo lang ang default setting. Next naman tayo, mag-stay tayo sa high beam. Lilipat naman siya sa pulse, so ganun din ang proseso pagpapalit ng number. Mabilis ang switch sa high and low beam. So ganito. Kung gusto mo mag-stay sa number na iyong napili, mag-stay ka sa low beam. Next naman tayo, kung ililipat mo sa kabila, mag-stay ka sa high beam. Pag nag-blink na, ganon din ang proseso sa pagpalit ng number, high and low. Ayan pala ang default setting ng ating pulse. Kung gusto niyo explore, pwede naman dahil alam niyo kung paano kontrolin. Next naman tayo, mag-stay tayo sa high beam. So babalik na siya sa dati. Tinesting ko siya dito kung lilipat siya sa ibang settings, kaso hindi siya gumana. So papatayin natin ulit yung switch. Ayan, hindi siya gumana. Mapapansin hindi siya naglipat sa ibang settings. So papatayin natin ang ignition switch. So ganun ulit yung proseso para magpas ang ating settings. Mag-stay sa low beam, then 5 times high and low para malipat natin sa ibang settings. Mabilis ang switch sa high and low. Ilipat sa AAA, high and low ulit. Ilipat sa AAA, mabilis ang high and low. Lilipat sa clock, mabilis ang high and low ulit para malipat sa total speedometer. Ililipat ko muna sa AAA. I-share ko lang ang paggamit ko sa AAA. Ito ang ginagamit ko pag monitor ng aking langis every 1,000 km bago ako mag-change oil para hindi ko makalimutan mag-change oil. Lipat naman tayo sa AAA. Ginagamit ko naman ito pag nagra-rides ako para ma-monitor ko kung gaano kalayo na ang aking napuntahan. Sa pag-reset nito, mag-stay tayo sa high beam. Kung mapapansin nyo, nag-0-0 na siya, nag-reset na siya. Same lang din sa pag-reset sa AAA. Lipat naman tayo sa clock. So yung clock natin is military time, hindi siya nababago. So tuturo natin sa inyo kung paano mag-adjust ng clock. Mag-stay tayo sa high beam. Kung mapapansin nyo, nag-blink yung 23. So paglipat ng number sa clock, so mabilis ang high and low ulit. Parang ganito. Tuloy-tuloy lang sa paglipat ng number. Puro pataas lang yan pag naglilipat. Kung sakto na ang pag-adjust mo sa oras, mag-stay ka lang sa low beam. Tapos nun, para malipat naman sa minutes, mag-stay ka sa high beam. So yan, antayin mo lang mag-blink yung 36. Pag nag-blink na yung 36, pwede mo na siyang i-adjust. Mabilis ang high and low switch hanggang ma-eksakto mo yung oras na isi-set mo. Puro pataas lang ang settings niyan.
Kaya kung magkamali ka, pwede mo ulitin ng paulit-ulit hanggang makuha mo yung tamang oras na gusto mong iset. So antay lang natin hanggang iset natin sa ating tamang orasan. So ayan, naiset na natin siya ng tamang oras. Pag okay na yung oras na naiset mo, mag-stay ka sa high beam. Okay na ang settings ng oras mo. Kung naguguluhan pa rin kayo, ulit-ulitin nyo lang ang panonood sa ating video sa pag-control ng ating digital panel gauge. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. For more tips and DIY sa ating Mio Sporty and Salty, follow, like, and share sa ating YouTube, TikTok at Facebook page. Mio Service. Salamat!